Kumusta, magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So inyong lahat, welcome back sa ating munting YouTube channel. Panibagong video, panibagong kaalaman naman dito lang sa Ka-Amazing Farming. Okay, sa magang ito mga ka-farmers, samahan yung akong mag-ikot sa ating mga pananim para makita natin kung anong mga problema o kakulangan sa ating mga tanim. Kaya nga, uulitin ko sa aking mga viewers, subscribers, sharer at commentator, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa inyong YouTube channel. So dahil po sa inyo, 15k ka po tayo sa subscriber. At ako po payalay magpapasalamat sa lahat kong mga viewers, no? At saka subscriber, na maraming salamat po sa ating 2,100,000 viewers. Okay? So first time kong ganyan kalaking views mga ka-farmers. Alam niyo ba kung bakit? Dahil po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting YouTube channel. Okay, so sa mga baguhan at mahilig sa ganitong usapin about farming, okay, hingi naman po ako ng isang favor sa inyo, sa ating mga viewers ngayon na mga baguhan pa. Huwag naman nyo kalimutan, no, mag-subscribe at saka kung magustuhan niyo, paki-share na lang po or mag-comment para maraming makapanood sa ating mga video tutorial, sa ating mga update sa ating mga pananim, lalo na mga ka-farmers, sa ating mga baguhan at wala pang balak sa pagpa-farming. Malaking bagay po ang ating YouTube channel kasi handa po tayong tumulong at sumagot sa mga may katanungan at nangangailangan ng tulong patungkol po sa pagpa-farming. So ngayon mga ka-farmers, bumaba ako para i-check ang ating mga pananim na talong kung ano po ang mga kakulangan, kasi kita natin mga ka-farmers na parang may problema tayong napapansin sa talbos ng ating mga pananim na talong. Okay, so ang unang problema natin dito mga ka-farmers, yung tinatawag nating fruit shoot borer, kung paano natin sila i-control, no, sa simpleng pamamaraan. So para malaman natin, bumaba ako para makita po ninyo mga ka-farmers. Okay, so let's go mga ka-farmers, mga ka-viewers. Ito na po ang kalagayan sa ating talong, kung saan marami na uling bunga, no, nating mapapansin sa mga puno po ng ating talong. So yan, nakababa na ako. At ngayon mga ka-farmers, umpisahan na po natin kung paano natin i-control, no, sa simpleng pamamaraan ang tinatawag nating mga fruit shoot borer sa ating talong, or yung mga talbos ng ating talong ay nalalanta tulad nito. Ayan, may uod mga ka-farmers. Okay, so ano po ba ang ginagamit natin din eh? So para po sa kalawan sa lahat, ang fruit shoot borer ay isa po siyang uri ng uod na kung saan ay umatake sa talbos, no, ng ating talong or sa mga bunga ng ating talong. Okay, so share ko lang po sa inyo mga ka-farmers kung paano natin to i-minimize o i-control sa simpleng pamamaraan. Una, ang teknik ko dito mga ka-farmers, lahat ng mga talbos na may mga tama tulad nito na ating napapansin at nakikita ay ating tatanggalin. Halimbawa, pag nandito ang butas niya, babaan natin ng konti, no? Para sigurado ang uod sa loob ay madala. Tapos mga ka-farmers, ang mga bungang may tama, hanap tayong mga bungang may tama mga ka-farmers, yung anuhan na ng fruit shoot borer. So kailangan din natin tanggalin. Pwede natin ilagay sa loob ng mga plastic, no, yung mga pakingan natin, or sa drum na may tubig na may nakalagay mga lason tulad ng free baton. Pwede din mga ka-farmers, konting amount lang. Okay, so lahat ng mga talbos na may tama, ha, yun lang po ang teknik ko. Tinatanggal po namin kagaya nito, may natalantap. So pwede natin ito putulin. Tapos ito may bunga. So yung mga bunga na ganito kalaki mga ka-farmers na tinutusok na, oh grabe, oh. Yung mga bunga nito na tinutusok na ng fruit shoot borer, share ko lang po sa inyo, pwede na natin to tanggalin. Okay, tapos ilagay natin sa plastic bag, parang hindi na makapangitlog. Alam niyo ba kung bakit mga ka-farmers? Saan po ba mangingitlog sila? No, sa mga bulaklak. So dito. So yung mga bulaklak na kagaganyan, papasukin na at mag-ano sila ng itlog. Yan po mga ka-farmers, oh. Tapos pag mapisa na,
Maliit pa lang po ang bunga ng ating talong ay nandoon na sila. So yun po mga ka-farmers, pag wala tayong alam din kung paano i-control, ay mahihirapan po tayo. Kaya nga uulitin ko sa inyo, ang simpleng pamamaraan sa pagkontrol o pagsumpo ng mga fisting insektong fruit shoot borer sa talbos at saka sa bunga ng ating talong ay putulin na po natin. Tapos bunga na may tama, tanggalin natin. Ilagay sa plastic, pwede ibaon sa tubig na may ano po, yung ibaon sa tubig sa drum na may lason. Para paglabas nila doon sa pinagpugaran nila, ayan, mahihilo sila. So yun ang mga ka-farmers. So ang talong natin mga ka-farmers, marami na po itong bunga na ating mapapansin ng mga maliliit na kung saan pwede na natin ito i-harvest sa susunod na mga araw. So ngayon nagpapa-harvest tayo pero kunti pa lang. So at least mga ka-farmers, mga ka-viewers, ay meron na po tayong harvest ng mga talong. So ngayon ang pinapipitas natin ngayon, meron tayong talong, meron din tayong kamatis at meron din tayong ampalaya. So ang lahat ating mga harvest na talong at ampalaya mga ka-farmers ay baon to tanawan po. Ayan po sila. Kakaumpisa pa lang nilang nag-harvest. Wey! Ayan ang ginagawa nila. Nag-harvest sila. So, ayan po, kaumpisa lang nilang harvest ng talong. Mana yung palya daw? Manggaid mo sa ako na sa sangaon niya. So yun na po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ako po ay pupunta sa ating taniman ng kamatis hanggang sa ating packing house. Kasi doon mga ka-farmers, makita na po natin ang ating mga na-harvest na kamatis at saka na-harvest ang ampalaya. So sa talong, kaumpisa pa lang nila. Hello ka-farmer, good morning. Anong ginagawa mo dyan? Nagpitas ng talong. Okay, nagpitas daw siya ng talong mga ka-farmers. Thank you so much sa inyo ka-farmers. You're welcome, Quezon City. So ngayon, samahan niyo ako hanggang maraking ko po ang ating packing house. Kasi doon po natin makikita mga ka-farmers ang ating mga harvest na kamatis. So meron na po tayong mga harvest doon mga ka-farmers, siguro kaya na siguro ang mga 600 kilos sa ating kamatis. Baka sa susunod ito ay 1 tonelada na. So 5,008 lang po ito kapuno. Update na ngayon sa presyo ng kamatis, napakamura po mga ka-farmers. Nasa 25-30 lang per kilo. So yan lang kamura. So tapos ang kamatis natin ay napakadaming bunga. Ayan. So pinapapitasan natin to kahapon. Ngayon marami na namang hinog. Baka bukas ay bigla na naman itong namumula. So dyan na po tayo, malapit sa ating packing house. So dinin na natin makikita ang ating mga harvest.
Dong pagpalit og istro dong. Oh. Destructive yun. Ayan na po ang ating mga harvest na mga kamatis, may ampalaya. Lalo mo na. So hanggang dito na po tayo siguro mga ka-farmers, no, mga ka-viewers. Maraming salamat. Bye-bye and God bless. Thank you. So yun na po ang aming mga harvest ngayon. Yan ang pag-guide.